What's up mga katropa? Ngayon naman ay titignan natin ang mga classical games ni Garry Kasparov. Titignan natin ang isang laro na nung 10 taong gulang pa siya. Bali dito pinakita niya kaagad ang kanyang talento sa paglalaro at saka yung kanyang maturity pagdating sa mga tirahan. So ayan, pagdating sa mga magagandang tira. So tingnan po natin ang kanilang laron laban kay Shorat Muratkuliev. Bali ang event na to ay Baku Team Under 18 noong 1973. So start na po tayo. Timira dito si Garry ng E4 and then nag E5 naman yung kanyang kalaban. Nag Knight F3, Knight C6, Bishop B5. So ang laban nila ay Roy Lopez. A6, Bishop A4, Knight F6 and then B4. So maaga yung gustong mangyari ni Kasparov dito. Gusto kaagad ng laban after 5 moves pa lang. Bali ito, tinatawag din itong center attack sa Roy Lopez. Usually, ang normal moves dyan, normal move or yung main line is castles. Tapos dito, after D4, nag-E takes D4, nag-E5, nag-Knight E4, and then castles. So, hindi na pinili ni Kasparov na kainin pa yung pawn sa D4. Kasi kung sakaling kakainin niya yan, Knight takes D4, meron kasing ganitong senaryo. Knight takes F2, King takes F2, Queen H4. So yun yung hindi maganda. Bali, i-expose pala yung King ni Garry dito. So ang pinili niya ay nag-castles na lang. Tapos Bishop E7, Rook E1. So dagdag pressure naman ang ginawa ni Kasparov dito sa may Knight sa E4. Tsaka dagdag control na rin siguro sa E-file maya-maya. Yan. So hindi pa din niya pinili yung kainin yung pawn sa D4. Kasi kapag kinain pa din niya yan, Knight takes D4, Knight takes D4, Queen takes D4, Knight C5, and then Knight C3. Ang mapangit naman doon, mawawala yung kanyang Spanish bishop. So ito kasi yung Spanish bishop yung light square bishop ng puti. And then, so balik tayo sa Rook E1. After Rook E1, nag-Knight C5 naman yung itim dito. So, ang ginawa, napilitan ng makipagpalitan si Garry dito. Nag-Bishop takes C6, nag-D takes C6, Knight takes D4, castles, Knight C3. Kung titignan natin, bali, mas maganda yung mga pawn structure ng puti dito compared sa black. Kasi yung black meron siyang double pawn. Pero ang drawback naman ng pawn ng dito, yung mga pawns ng puti. Kumbaga itong E4 pawn naman ng puti dyan nag-overextend. Tapos nagkaroon ng mas malakas na control yung light square bishop naman ng itim dito. So pwede siyang pumunta dito maya-maya kung sakaling wala na yung knight sa D4. And then baka mamaya kapag ka mag-pawn advance naman yung puti dito, itong light square bishop ng itim dyan, bali makakatulong yan para pigilan yung pag-advance ng mga pawns ng puti. So balik po tayo after Knight C3. Nag-Knight E6 naman yung itim dito. Bali mas maganda daw ang tira ng itim dito kapag ka ang tira niya ay kapag ka ang ginawa niya ay nag F5 para ma-activate yung kanyang mga pieces. So after F5 merong E takes F6. Ayun Bishop takes F6. So medyo nabuhay ng bahagya yung kanyang bishop. Tapos Bishop E3 and then Knight E6. So yan yung F5. Pero ang tira ay Knight E6 and then Knight F5. So gusto nang tirahin kaagad ni Garry yung dark square bishop dito. Ang ginawa naman ng itim ay Bishop G5 and then Queen G4, Knight D4. Balak namang kontiryahin yung C2 ni Garry dyan. So after Knight D4, ang ginawa ay Bishop takes G5 and then Bishop takes F5 and then Queen G3. So yung Queen G3 niya na move, mas maganda daw sana kapag ka ang tira niya ay Queen H4 lang.
Kasi yung Queen G3 niya medyo nawala yung kanyang advantage. Dito kasi kapag ka Queen H4, nandun pa din yung pwedeng maging threat niya mamaya sa kabayo sa D4. Tapos dadagdagan niya na lang ng pressure dito. So pwedeng Rook A D1. Ang gagawin naman ng itim kapag ka nag Queen H4 yung puti dyan, pwedeng F6 or Queen D7. F6 or Queen D7. So tignan natin yung F6 muna. Kapag ka nag F6 yan, E takes F6 lang, G takes F6, Queen H6, and Rook F7. So wala pa naman kaagad atake yung puti dyan. Kapag ka nag Queen D7 naman, meron lang Rook A D1, C5, Bishop E7. So yung Bishop E7 niyang atake ay sa Rook or sa C5 naman. And kapag ka nag Bishop takes C2, ang pwede naman dyan ay Bishop takes C5, Queen takes D1, Rook takes D1. So yung knight sa D4 kulong na. Knight E2, tapos King H1 lang. Hindi pwedeng kainin mo na kaagad to kasi yari yung kanyang Rook sa D1. Tapos Queen F5, Knight takes E2, Queen takes E5, Queen C4, and then ayun, material advantage yung puti dito kasi although dalawang Rook, pero ang kapalit ng isang Rook naman Bishop tsaka kabayo. So advantage pa din yung puti dyan. Balik tayo sa move na Queen G3. Nag Queen G3 si Kasparov, and then after magkamali ni Kasparov dyan, yung itim nagkamali din. Ang tira ay Queen C8. Dapat daw dyan bantayan pa din niya yung kanyang kabayo. Dapat daw ang tira ay Queen D7. So after Queen D7, merong Rook A D1, tapos C5 para suportado pa din yung kanyang centralized knight dyan. Tapos dito mahirap pa din sa puti na magkaroon ng advantage. Halimbawa lang B4, magbi B4 para mabawasan ng suporta yung atakihin yung pawn sa C5 para mabawasan ng suporta naman tong kabayo sa D4. Tapos B6, B takes C5, and then B takes C5. So ayun, wala pa ding makukuhang advantage yung puti kapag ka nag Queen D7 sana yung itim dyan. So nag Queen C8. After Queen C8, ang tira naman ay Rook A D1, tapos pinitas yung pawn sa C2, Knight takes C2. Kapag ka sinuportahan naman kasi yung kabayo sa D4, let's say nag C5, meron kasing tira yung itim, puti dito na Bishop E7. So ang move niyang Bishop E7 may threat naman sa Rook sa F8, tapos sa C5 na pawn. Siyempre pipiliin yung Rook, so ibibigay na lang yung pawn sa C5. Kaya ang tira ay nag Knight takes C2 na lang. So Knight takes C2, and then Rook E2. So ipipressure naman or lalagyan ng threat yung Knight sa C2. And then Queen E6. Kapag ka nag Knight B4 naman yan, Knight B4, merong Queen Bishop E7. So automatic na maka-quality down yung block dyan. Siyempre ang ililigtas niya dyan yung kabayo, hindi yung Rook, kasi nakasuporta pa naman yung Queen. Netong kabayo walang suporta. Kapag ka nag King H8 naman yan, meron namang E6. So E6, F takes E6, Rook D to D2. So dinagdagan ng threat yung kabayo. Dalawang Rook na yung nakapatong dun sa kabayo. Merong H6, Bishop H4, tapos G5. So dito kung inaakala ng itim na maisahang piyesa yung puti dito, kakainin lang yan. So Bishop takes G5, H takes G5, Knight E4, and then mababawi pa din yung kabayo dyan. Kasi kung sakaling tatakas man yan, Knight B4, merong Queen C3. Queen C3, so check yan. And then kain na ito mamaya.
Kaya ang tira ay Queen E6. Nag Queen E6 and then so dito nag Bishop F6 na. Nagpaparamdam na ng threat si Gary dito. Ang ginawa naman ay Bishop G6. So eto, persado to. Hindi kasi pwede yung G6. Pag nag G6 yan, matatalo siya dyan kasi merong Queen F4. Tapos sunod na yung Queen H6. So maglilig yan sa pagkanyang pagkamate. Kaya ang tira ay Bishop G6. And din dito, tumira si Gary ng Bishop takes G7. So good move yung kinain niya yung pawn sa G7. Isang bagay dyan para ma-expose na rin siguro yung Black King. Kapag ka nag Rook takes C2 kasi kaagad dyan, hindi naman kasi pwedeng kainin muna ng itim yung Rook sa C2. So parang libre. Pero ang gagawin dyan ay kakainin yung Bishop sa F6. So mawawala na yung kanyang Bishop. Yun sana yung gagamitin niyang pang-atake maya-maya. So tama lang na nag-Bishop takes G7. Tapos King takes G7. And then Rook takes C2. So kung titignan po natin yung king side po ng dalawa, bali mahina yung sa black kasi dalawa lang yung pawn dito sa king side ng black. Samantalang yung puti meron siyang 4. Yan, so medyo mahirap yan para sa black maya-maya. Tapos nag-Rook A B8 and then Rook C to D2. Ayaw makipagpalitan ni Gary siyempre kasi pag-control ng file yan sa D file. And then nag-Queen E7, nag-H4. Marahil ang sunod dito ay H5 para makuha yung light square bishop ng itim dyan. Pero meron pang mas magandang tira daw dyan. After Queen E7, mas maganda yung F4. Para yung F4, dagdag suporta sa kanyang E5 and then pwede rin maging F5 maya-maya yan. So ang tira niya ay H4. Tapos dito, tumira si Shorat tumira yung itim ng King H8. So bad move daw yan. Mas maganda daw kapag ka ang tira dito ay Rook takes D2, Rook takes D2, King H8, Queen G5, and F6. So laban pa yan. Ito kasi yung idea niyan. After mag King H8, ang idea pala ni Gary dito ay makipagpalitan na ng Queen dyan. So ang gusto niya ay endgame na. After Queen G5, Queen takes G5, and then so bali dito hindi na pwede yung F6. Yun yung kaibahan. Kapag ka nag F6, yun yung kaibahan ng Rook takes dito kanina na nandyan pa yung Rook. So after F6, merong E takes F6. So durog na yung itim dito kasi may threat na sa Queen. Tapos makakuha pa yung kanyang Rook sa D8. So kaya pala ang dapat tira kanina, ito yun, hindi dapat King H8, dapat Rook takes dito na kanina. After Rook takes dito, King H8, Queen G5, merong F6. So pwede pang ilaban yan, iwala mo ng palitan ng Queen. Dito kasi nag King H8 na, tapos nakita na ni Gasparov na may ipit pala yung itim dyan kapag ka nandun pa yung Rook sa D8. So nag Queen G5 and then napilitan na ding mag Queen to Queen yung black dyan. Yan. Tapos H takes G5, Rook takes D2, Rook takes D2, and then Bishop F5. Siyempre kahit papano ayaw ng itim na makapunta yung Rook sa yung white Rook dun sa may D7 sa 7 track ng itim. So nag Bishop F5 muna para protektahan naman yung square sa D7. And then nag F4, nag King G7, nag King F2, nag H5, nag G takes H6 para mabawasan yung control sa G4 square kasi
isang kumokontrol, tapos meron pang isang bishop na kumokontrol naman. Kaya ang ginawa ay nag G takes H6, nag King takes H6, nag King F3, and then Rook G8. Kailangan ng itim na pigilan yung move na G4 ng puti dyan, kaya nag Rook G8, and then Knight E4, tapos Bishop G4, so check, and then King E3, tapos dito nag G6. So yun lang, bali bad move na yung King G6, kasi ang ginawa ng itim ng puti dyan after King G6, ang tira ay Knight F6 na. So yari ang isang pyesa dyan, kahit anong gawin na ng itim dyan, makukuha at makukuha yung isang pyesa. Kung poprotektahan naman ng king yung kanyang rook, let's say na King G7, eh yung makukuha naman yung kanyang bishop. So wala na talaga, bagsak ang isang pyesa. Dapat daw dyan ang tira ay Bishop F5 lang muna. Pwedeng tumagal pero lalamang pa din yung puti dito. After Bishop F5, merong Knight F6, tapos Rook G3, so check. Kung Rook H8 man yan, itutuloy ng puti yung kanyang plano na mag G4, so magpo-pawn storm na yan. Kaya nag Rook G3, and then Rook King F2, Rook D3, Rook takes D3, Bishop takes D3, and then G4. So ang magdadala dito yung kanyang pawn majority sa king side ng puti dyan. Kapag ka nag Bishop E6 naman, Bishop E6, meron pa ding Knight F6, and then Rook G3, and then King F2. So mamaya bali yung Rook dito pupunta na yan sa D8, or yung Knight naman pupunta sa E8, tapos threat yung isang pawn sa C5. Okay, so yan po yung magandang laban ni Garry Kasparov nung bata pa lang siya. Bali 10 taon po siya dyan, tapos ayun, nagpakita na siya ng kanyang magandang laro. Kasi tayo or yung ibang player, abang ano pa lang 10 taong gulang, eh hindi pa ganun kagaling sa paglalaro ng chess. Yung iba syempre laro-laro lang ng chess, tapos hindi pa ganong interesado. So ayan, sana nag-enjoy po kayo sa pinakita kong laro ni Garry Kasparov. Maraming salamat.